kwentuhan tayo mga kapatid sa mga itong korupsyon. Kasi hindi lang naman sa gobyerno eh. Kaya hindi talaga natin maiwasan ito. Ewan ko lang kung paano ma-resolve itong nangyari sa ating bansa ngayon. Pero tatingin ko, ang pinaka na lang talaga nito, revolusyon. O kaya hintayin yung 2028 election. Yung dalawa lang naman yan eh. Kahit nasabihin na nating may mga investigasyon, wala yan mga kapatid. Ano lang yan, talagang laro lang yan, politika. Huwag lang sanang ma-impeach talaga si Sara o magawa nila ng paraan na sa eleksyon, naman, pati boto natin ay nanakawin pa. Kagaya ng ginawa nila ng nakaraan. Wala tayong laban diyan. Pero, kung tingnan natin ang ating mga sarili, dito na lang kasi tayong pinakamarami eh. Yang nasa ilan, wala pa siguro 1 milyon yan eh. Meron kaya yan, yung lahat ng mga agencies natin, yung mga empleyado dyan, meron kaya? Hindi ko alam. Pero pagpalagay natin, marami-rami din sila. Pero hindi kagaya sa atin, gaano tayo karami. Kaya ang paniniwala ko, mag-umpisa pa rin sa atin ang pagbabago ng ating bayan. Lalong-lalo na sa ating mga simbahan. Ang ating kasing mga simbahan, napolitika na rin. Kaya, kahit anong gawin natin, kahit na tayo'y magsisikap, nagagawa ng pagbabago o ng kaayusan kung saan man tayo malagay, lalo na sa gobyerno, mahirapan talaga, mga kapatid. Kasi doon sa kasabihang, if you cannot beat them, join them. At itong nangyari eh. Kasi kung hindi ka sasali, madali ka rin eh. Yun ang prinsipyo, yun ang kaisipan ng iba, paniniwala, madali ka rin eh. Di join ka na lang. Pero mali yung kaisipan na yun. Ako bakit ko sinabi sa atin mag-umpisa? Dahil sa aking mga karanasan, na ordinaryong mamamayan na kagaya natin, ay meron ding korupsyon. Pamilya mismo meron. Ako experience ko ito. Aking kapatid, nasa abroad ako noon. Di naman kalakihan yung sahod ko noon. Nakuha ko doon sa ibang bansa, nagpagawa ako ng bahay. Ang ginawa kong parang foreman, yung kapatid kong marunong-runong din ang gumawa ng bahay. Siyempre, nasa ibang bansa ka, ang humawak nito yung aking asawa. Ang aking asawa naman ay dependent sa aking kapatid. Wala. Maawa ka sa aking asawa. Niloloko eh. Lahat ng mga nagsusupply, kasi hindi ko naman binigay sa isang kontraktor. Binigay ko talaga sa aking kapatid kasi gusto ko makatulong sa kanya. Kasi arawan siya din eh. May sahod siya. Libre pa pagkain. Pati yung dalawa kong pamangkin, sinama ko doon. Kasi nga gusto nating magkaroon sila ng hanap buhay. Kahit mga ilang buwan lang. Wala mga kapatid. Lahat ng magsusupply, hinihingan. Mabuti na lang meron akong isang nakakilala, nag-volunteer, na tumulong, naagapan niya kasi pati yung bakal, titipirin pa rin sana eh. Nag-report sa akin yung tao, doon sa asawa ko. Inabot ng almost 1 year, maliit lang na bahay. 1 year talaga, Pinabayaan ko lang kasi naisip ko kasi okay na rin, total. Sa kanila man pupunta yung pera, yung sahod nila. Wala. Kinurap din ng aking kapatid. Nung tinanong ko yung mga nagsusupply ng mga grills, tsaka yung mga bintana, yung glass, pati yung sa bubong, yung atip, nanghihingi eh. Kaya, kung ito'y maliit na tao, nangungurap, paano na kayo itong mga nasa taas? Isa yan nakaranasan ko na masabi nating pagkorupsyon ng pag-uusapan, walang sinasanto ito. Lalo na itong sa ating gobyerno. Kasi yung kapatid ko siguro niisip niya kahit na mahalaman ako, kapatid ko naman yan. Anong gawin niya sa akin? Kasuhan niya ako? Ihabla? Wala tayong magawa kasi kapatid natin. Ngayon, dito naman sa mga government officials natin, alam din nila, pati mga contractors, alam din nila na kahit ihabla ninyo, kakain yan ng maraming taon. Kung ayaw ko pabalik-balik kayo sa korte, ikaw talo, ikaw naghabla.
Kasi mauubos yung pera mo, yung kanilang ninakaw galing sa atin, yun din ang gagamitin again sa akin, sa atin. Kaya nakakalungkot kasi itong ating mga nag-graduate ng law, nababayaran din. Kaya lahat ng kilos dito sa ating bansa, there is a form of conspiracy. Nagko-conspire. Ikaw, abogado ka, no? Nag-ano ka, na ikay nanunumpa, na talagang yung totoo lang ang iyong suportahan. Dapat lumitaw ang katotohanan. Ano ba ngayon? Hindi. Ang ginagawa pa nila talagang sadyang i-delay. Pati mga judge, ganun din. Lahat na nga I-delay nila ito, pati mga pulis, NBI, nababayaran mga ebidensya. Kaya anong gawin natin? No, kaya revolusyon na lang talaga ito. Ang problema lang, pag nagrevolusyon naman, sino naman kaya yung manguna sa revolusyon? At kung yung manguna ng revolusyon, questionable rin ang kanyang pagkatao, may konting bahid din ito, wala din. Pagkatapos ng revolusyon, umpisa na naman tayo, cycle lang ito, pabalik-balik, paulit-ulit. Kaya, kahit anong gawin natin mga kapatid, itong problema na ito, mabawasan man, kagaya sa panahon ni Duterte, ako'y naniniwala na bawasan, talagang nakontrol niya ang korupsyon. Kaya, gutom na gutom ang mga taong ito, lalo na itong mga Marcos at saka itong mga Romualdez. Ilang taon ba sila na hindi nakapasok sa gobyerno? Dahil nga, pinag-initan talaga ito, maraming galit. Gutom na gutom ang mga taong ito, na pag nakakita ito ng pagkakataon na makasakmal, sasakmal talaga ta. At itong nangyari ngayon, sino bang sisisihin natin dyan? Sa bagay, hindi naman ako bumoto ng mga Marcos. Kaya manggagaling dapat talaga sa atin. Mag-uumpisa sa atin. Meron pa akong isang karanasan kasama ko sa aking hanap buhay noon. Siyempre, nangungontrata kami sa ibang bansa. At dahil siya yung maraming kakilala na, pinaubayo ko sa kanya kung ano may mapag-usapan nila. Ako kung ano yung sinasabi niya, naniniwala lang ako. Ganon. Maliit na halaga lang, mga kapatid, $200 lang. Talagang ano bang tawag niya? Pinagka-interesan pa, $200. Ang declaration niya, bawat isa sa amin, kasi dalawa lang kami, kailangan ng $200. Alam niyo mga kapatid, kasi siyang kumukuha, siya naniningil Pag paningil niya, hindi niya sinasabi sa akin yon. Meron pala siyang nakukuhang $400. Malit na halaga lang yun, pero yung bang pagtitiwala mo sa iyong kapwa, naghantong na ikay niloko rin pala. Kaya nangyari ngayon, nahuli din. Kasi isang beses nagbakasyon, hindi yata niya na bigyan ng instruction yung customer na ipondo lang. Lumapit sa akin, may pinapipirmahan. Doon ko nakita. Kaya ito mga kapatid, ang korupsyon talaga kahit saan, anumang antas ng lipunan, nandiyan yan. Kaya ang pagtitiwala ay dapat nating bantayan. Bantayan natin ang ating pagtitiwala. Kasi i-take advantage tayo nito. Yung manghihingi tayo ng mga detalye sa negosyo, sa aking bayan, may lumapit sa akin, sabi niya, bossing, pwede tayong kayang para bang magpapahiram. Sabi ko, ayaw ko kasi magpahiram ng pera Yung pag magpaporsyento kasi labag sa aking loob yan. Sabi niya kasi ganito, nakumbinsi ako ngayon. Sabi ko sa kanya, ang gusto ko 5% lang. So, ang liit naman yan, sabi niya. Magkano lang kikitain natin dyan? Sabi ko, di naman sa kita yan, tulong. Ang ginawa naman niya, sabi niya, sige, 5%. Patungan ko na lang para sa akin. Sabi ko, wag nga. Basta 5%, hati na lang tayo doon. Ayaw talaga niya. Pinayagan ko ngayon. Pero ang isang kondisyon, huwag magpahiram doon sa mga taong ibang hirap na hirap, may na-hospital, patapos ng hiram, papatungan po pa.
Hindi ko na nga alam ngayon kung magkano yung pinatong niya on top sa 5%. Hindi ko na alam yun. Pinabayaan ko na. Okay, ano kami? Ganon. Pagdating ng araw, nako, sabi ko, hinto na natin. Kasi parang hindi ko na nagustuhan ito eh. Ang akin, gusto ko lang tumulong. Ngayon, kung gagawa natin ng ganitong mga strategy, mukhang masama na ito eh. Ang sabi ba naman, wala na daw yung pera. Kasi natandaan nyo yun, yung Kapa sa Mindanao, yung Kabos, Padatoon. Yung sa Mindanao, na yung ang tiwala din ng tao na dali ng pastor. Nagbigay ng kanilang mga puhunan daw sa Kapa. Ang sabi niya, nahiram daw ang lahat ng pera sa mga members ng Kapa. Hindi ko rin alam mga kapatid kung totoo ba. Pero nung pinilit ko siya, ibalik mo talaga yon. Eh, yun pa ang galit. Parang itong mga ngayon, congressman, sila pa ang galit. Sabi, anong gusto mo? Magpapataga ako doon sa mga sisingilin ko, wala na mga perang mga yon. Kaya ganyan kagarapal ang ating kapwa, no? Kaya yung ating pagka mabuting loob, talagang abusuhin. Pero, hindi naman ako nagsisi. Kasi kahit na ako'y napaglamangan, alam ko isang araw babalik din sa kanila yung tinatawag nating karma. Although hindi ako naniniwala ng karma, no? Pero ako'y naniniwala na ang batas ng kalikasan, ang batas ng universe, ay babalikan talaga ang mga taong ito. Kaya ito na lang ang aking nasa isip. Gawa pa rin tayo ng tama, mabuti, pero dapat bantayan natin ang mga taong binigyan natin ng ating pagtitiwala. Kasi abusuhin talaga ito, mga kapatid. Abusuhin talaga ito. Na pati na buhay ko sa aking pag-aasawa, aking first marriage, dahil sa sobra kong pagtitiwala sa aking asawa, hindi ako nanghihingi kung anong mga detalye, nadali ako. At yan ang pag-usapan natin sa sunod na video. Magandang araw po sa ating lahat.